Tapos nung nasa airplane na ako papunta ng Canada, nag-text ako, sabi ko, actually, I'm not coming back because I'm going to Canada. So, ayun, yun yung tinext ko sa amo ko. Tapos, tamang-tama nag-deliver. Tapos, wala nang signal. So, perfect lang. At least alam niya na hindi na ako babalik. Sorry na trap tayo sa train. Maingay kasi kaya hindi na ako nagsalita. So, ayan, inatid ako sa airport. So, andun na ako sa airport. Tapos tumawag yung amo ko. Sabi niya, "Hi Mary, where you at?" Tapos sabi ko, "You know what? I'm at Cheongsan. I'm just trying to send money. Sorry, I didn't ask permission earlier because I just thought you guys are sleeping." Yun ang sabi ko. Tapos sabi, "Oh, okay. Just make sure you come back." Ganun siya. Tapos sabi ko, "Okay, sure." Pero nagtago ako doon sa doon sa loob kasi 'di ba yung sa airport may mga nagsasalita, yung nag-echo-echo, so halata na airport. So yun ang sabi ko na babalik ako at saka yun nag-alibay ako. So yan, nantay ko na yung flight ko. Syempre ready na lahat. So flight ko na. Tapos nung nasa airplane na ako, nung confirm na papunta nga ako ng Canada, ay nag-text ako ng sa amo ko. Sabi ko, you know what, actually hindi na ako babalik dahil diretso na ako sa Canada. Pero prior to that, sabi nung amo ko na yun, sabi niya, "Hindi mo ba alam, Mary, na mahirap punta ng Canada, kailangan ng visa?" Itahimik lang ako dahil siguro alam niya mga Pilipino ay tanga. Actually, mga Pilipino ay smart ba? So, ang nangyari parang na-outsmart ko siya. So, yun. Tahimik lang ako pero hindi nila alam na ready na pala yung aking yung lahat ng visa ko. So, ayan. So, nung nasa na ako, airplane, ayan, nag-text ako, sabi ko hindi na ako babalik dahil diretso na ako sa Canada. Tapos timing na wala nang, pero nasend ko na tapos wala nang signal. So yun yung nangyari sa akin. So yan yung aking experience kung paano ako nakapunta dito sa Canada. Mapait pero talagang kailangan kasi alam mo na yung mga Chekwa walang consideration minsan. So, kailangan mo silang anuhin. Yung, hindi naman sa panluloko siguro yun. Kasi, kung tutuusin, sayang din yung mga pera na ginastos mo. So, sa awa ng Diyos, ayan, nakarating na ako dito sa Canada. A few moments later. Hey guys, ayan, tapos na ulit ang ating 12-hour shift panggabi. So, ituloy natin yung ating kwento about sa paano ako nakapunta ng Canada. Tapos nung pagpunta ko dito sa Canada, parang na-amaze ako dahil iba yung sa Taiwan nung nasa Taiwan ako dito. Dahil dito parang feeling mo malinis yung paligid. Tapos basta nakakamangha. So kaya nung pagpunta ko dito, yung mga amo ko, dinala ako doon sa yung mga magagandang tanawin, like beauty spot, ganun. Dinala ako doon sa Banff. Saan pa kami napunta? Sa Kananaskis. Tapos, yun yata hanggang sa Banff kami. Oh, sa BC pa pala. Sa BC. Kasi meron silang friend doon sa BC. So, ayan, pumunta kami doon. Tapos, pa sila, nag-skiing. So, parang tuwang-tuwa naman ako dahil first time kong ng snow, maka-experience. So, as in. Tapos, tuwang-tuwa din sila sa akin dahil parang puro na-amaze na lang yung mga amo ko. So, ayan, very warm yung nila sa akin, yung pag-welcome nila sa akin, sa amo ko. Yun ang hindi ko makalimutan. Tapos nung kinalaunan, may
tamang-tama nung summer na yung Stampede sa Calgary. So, pumunta kaming naki-breakfast. Siyempre, dala-dala ako ng amo ko. Tapos, yung mga bata na alaga ko. So, pumunta kaming naki-breakfast, Stampede breakfast. Tapos, yun, meron akong na-meet na Pilipino for the first time nung pumunta kami dito. Dahil nga sa Stampede breakfast na yan. So, yun, meron ako ng Pilipino na, nakita. Tapos, sabi niya sa akin, may number ka ba? Parang something ganun. Tapos sabi ko, wala pa akong number ka ako. Tapos takot na takot ako. As in, takot na takot ako. As in, takot na takot ako sa amo ko. Dahil, di ba, pag sa Taiwan, parang bawal yung basta yung mga ganyan na Pilipino, parang bawal, parang aloof ka dahil natatakot ka sa amo mo. Tapos sabi nung amo ko, Mary, we have pen and paper there. You don't need to write on your, or you don't need to hide. Yung ganun siya. Tapos tumawa ako. Tumawa ako dahil syempre, di ba, pag sa parang aloof ka. So, di kinuha ko na yung pen and paper doon sa backpack. So, ayun. Tapos kinontak ko yung Pilipino na first na na-meet ko dito sa Canada. Tapos pag weekend, sabi nung amo ko, total half day yung mga bata, pwede ka ding mag half day, sabi niya. So, tinawagan ko ngayon yung ko na ninang ng anak ko na yon ngayon. Tapos tinawagan ko siya. Tapos sabi ko, available ako ng ganito ganyan. Tapos sabi niya, pupunta tayo doon, may bahay daw na tinitirhan nila. So ayun, nag-invite niya ako. So parang ang saya-saya. Ang saya dahil marami din palang nani. So parang marami din akong kaibigan dahil sa simbahan. Sa simbahan naman kami sa simbahan kami nag-meet. Tapos masaya dahil yung mga din sa simbahan, papasyal dito, papasyal doon, yung may mga banding. So parang ang saya. Tapos yung maganda, yung amo ko, sabi, nag-offer siya ng na yun, pwede akong alis half day ng Friday. Tapos babalik ako sa Sunday. Yun, parang ang saya dahil marami kaming banding sa mga mga family dito sa simbahan. Tapos minsan natutulog kami sa mga bahay nila. Yun yung na-miss ko hanggang ngayon. So, yan yung aking experience yung pagpunta ko dito. Pero yung nga lang, yung sa nanay ko, nung before ako pupunta dito, nawala na siya. Kasi na siya nag-decline na siya. So, hindi niya ako nakita na pumunta ng Canada. Kasi namatay siya nung nasa Taiwan pa ako. Pero at least meron akong remembrance sa nanay ko na at least nakapunta na ako dito. So, ganun ang nangyari. Tapos yung mga experience ko din sa Calgary, masaya din dahil marami kami, kwentuhan, parang tapos umuwi ng Sunday, tapos isa-isa may backpack, naglalakad sa mall. Yun yung mga nakakamiss. Tapos tawa kami ng tawa, kakain sa restaurant. So, yun. So, malapit na ulit tayo guys sa bahay. So, dito na nagtatapos ang aking kwento. So, hanggang muli. So, salamat sa pakikinig. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys so much and you guys take care. Bye.